Ay, eto na nga mga kabibigang ating latest lebak-lebak for today. Nako, nakahanap ng kakampi si Pastor Apollo Kibuloy. Oo mga kabibig, may mga senador pa rin na talagang naniniwala sa karapatang pagtao ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi marami ang nagsasabi na para yatang ginudge na, talagang fail nila nga si Pastor Apollo Kibuloy, kriminal na sa paningin ng maraming tao. Well, in fact, ngayon, nakakuha ng kakampi si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ni Senator Tolentino. Oh, di ba? In fairness. At, nako, tumaas nga ba ang kilay ni Risa Hontiveros? Hindi talaga mapapaawat si Risa Hontiveros. Oy, tuloy na tuloy ang Senate hearing ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang sabi ni Senator Tolentino na igalang ang karapatang pangtao ni Pastor Apollo Kibuloy. Huwag nating husgahan si Pastor Kibuloy kung aaten siya sa Senate hearing. Ito ang mga sinasabi ng mga netizen. Sabi ni Senator Tolentino binigyan diin ng senador na hindi tungkulin ng Senado ang maghatol at magpakulong ng isang tao, kundi ang mag-imbestiga para sa ikabubuti ng batas. Diba? Pero yung ibang mga bashers dyan, yung mga ibang mga tao dyan na talagang naniwala kay Risa Hontiveros na kriminal yan si Kibuloy, rapist yan si Kibuloy, kailangan makulong yan si Kibuloy at si Risa Hontiveros lamang ang tanging paraan, ang instrumento. Nakikita namin na siya ay isang instrumento para makulong si Kibuloy. Wow, grabe. Agad-agad humusga kayo without further investigasyon. Alleged pa nga hindi pa klaro. Tapos yung mga witness ni Risa Hontiveros nakamaskara pa. Di ba sinabi ni Marcoleta na hindi yan a-accept sa Supreme Court. Kailangan talaga, pag mag-witness ka, ilan tanang pagmumukha. Di ba mga kabibig? So, sabi ng ilang kasi, anong karapatan ni Kibuloy para tatuhin siyang tao? Grabe naman kayo magpaghusto kay Kibuloy, ha? Parang perfect kayo. O ikaw, perfect ka ba? Para yatang feeling mo hindi ka nagkamali. Or feeling mo na ikaw na ang pinagpala sa lahat ng tao sa bansa. Ay, panoorin nyo ang statement ng Senator Tolentino para may masmasan din yung ating mga utak, no? Panoorin nyo. Nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So doon sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng committee ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado
is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Diba? So, dapat open-minded ka rin. Hindi naman pwede pag tumungtong si Pastor Apollo Kibuloy doon, para ng Supreme Court ang Senate hearing na ilatag lahat ng ebidensya. Tapos, sila na maghusga kay Apollo Kibuloy na, kriminal ka, may sala ka. Because of mga witnesses na nagsabi dito, ikaw Kibuloy, dapat makulong ka. Hindi ganon. Kasi may karapang pang tao din si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw kabibig, saan ka ba lumalaban kay Pastor Apollo Kibuloy ba? Or kay Senator Risa Hontiveros? Ako, doon ako sa totoo at tama. Kung ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy na ating Senate hearing, karapatan niya yan. Kung gusto niya Pastor Apollo Kibuloy na magkita sila ni Risa Hontiveros sa Supreme Court, karapatan niya. Kaya nga, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, magsampa kayo ng kaso. Yung mga witness ninyo, sila yung magsampa ng kaso para sa akin. O di kaya itong si Risa Hontiveros, talagang atat na atat siya, na ipakulong ako, siya ang magsampa ng kaso at haharapin ko sila sa Supreme Court. Kasi naniniwala ako sa Supreme Court, Justice sa Pilipinas. Diba? Tingnan mo si Kibuloy. Proud pa rin naging isang Pilipino kasi naniniwala pa rin siya sa Justice sa Pilipinas. Ikaw, saan ka naniniwala? Dari sa Hontiveros. Diba? So let's all be fair. Huwag tayong kampi ng kampi na, pag si Kibuloy, wala na yung karapatan. Kailangan talagang mawalan sa mundo. Diba? Ang daming sasabi na meron na mga death threats si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi naman ni Pastor Apollo Kibuloy na marami ng death threats at ang tatago niya siya ngayon. Pero let's see kung haharap ba si Pastor Apollo Kibuloy sa March. Malapit na pala. Let's see kung kausapin niya ang Senado at meron pa talagang ang dami wanted si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, sa Kongreso. Grabe. Ganon katindi. Ang tawag dito, ang galit nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganon katindi ang nais nilang makausap si Pastor Apollo Kibuloy. Ano bang meron kay Pastor Apollo Kibuloy? Baka ma-stop kayo, ha? Kaya mga kabibig, let's wait and see kung ano ang mangyayari nito. Kung saan ito patutungo. Kung meron bang makukuha na magandang impormasyon ang Senado pagharap na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang malaking tanong, haharap nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? Nako. Ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy, let's see and wait. Sabi niya, later na kami magbibigyan ng aming official statement. Tingnan natin kung ano mangyayari. Let us cross the bridge while we get there. Ay, tama ba yung mga kabibig? So, yun lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Ito pa. May latest pa pala. Kibuloy not attending the bogus hearing. Sa inquiry, ito nabasa ko ha. Sa inquiry ko nabasa na si Kibuloy wala talagang plano mag-attend noon. Sabi niya nga, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, go to the court and file. Iba talaga si Kibuloy. Powerful ang kanyang mga sinasabi. Okay. Sabi ni Kibuloy, you already convicted me in your hearing. That's wrong. I will not subject myself to unfair statements. Totoo naman. I will not subject myself to injustices done under the cloak of the Senate hearing. But I will face you in one condition. I will face any of you, even though you have 100 witnesses or pay 100 witnesses. I will face you anywhere, anytime in a court law. Ay, ganon kaastig si Kibuloy. So, ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. I'm sure si Risa Hontiveros is very excited, no? Pero ang PNP ha, naghihintay sila kung ano ang maging next move ni Risa Hontiveros.
Bye everyone. See you next time.